Sa punto po ito, makakausap natin si Erlinda Cadapan, ang ina ng nawawalang estudyanteng si Sherlyn Cadapan. Magandang tanghali po, si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali din po sa inyong lahat. Opo. May koordinasyon na po ba sa inyo yung mga otoridad kaugnay dito sa pagkakaresto kay General Palparan? Sa akin po, personal wala pong coordination, pero baka naman po sa aking attorney. Pero sa personal po sa akin, wala pa pong coordination. Opo. Paano niyo po nalaman yung balita na naaresto na itong pangunahing suspect sa pagkawala ng inyong anak? Nang umaga po, nung pagbukas ng TV, at saka may tumawag po sa akin yung manugang ko na nahuli na si Palparan. So nagbukas ako ng TV na ano ko pa yung panghuli na sa Litali, Secretary de Lima, na yun na nga, at naka-flash na nahuli nga na kasi Palparan. Ano pong reaksyon niyo rito at dito lang pala siya sa Maynila nagtatago? Una-una talaga po, siyempre, hindi ko alam yung aking gagawin. Ako ay nahilo talaga, napasigaw, iyak ng malakas ng habulhol. Pero po, ganito yun eh. Yung pagkakahuli ni retired Palparan, ito po ay ang isang bahagi na namin ng hustisya. Dahil po ay siya ang utak, tinuturo namin utak. At ayon po sa aming mga testigo, siya po ang utak ng pagdukot sa aking anak, Sherlyn Cadapan, at ng Karen Empeño. At sa iba pa po na mga mamamayan, marami pa po siyang mga dinukot. Kaya po, iyan po ay isang bahagi po ng aming paglaban sa paghanap ng hustisya. Pero po, hindi kakatuwa ang kanyang pagkahuli po. Dahil ang aming mga mahal buhay, ang aking anak pong Sherlyn Cadapan, hindi pa po nalilitaw at hindi pa po namin alam kung anong nangyari sa kanya, kung nasaan na siya. Opo, sa palagay po ba ninyo makakatulong itong pagkakahuli kay General Palparan para matukoy na kung nasaan yung inyong anak? Actually po, walang matitiga sa kanya eh. Kasi sa kanilang lahat na mga nakausap namin sa korte, lahat po ay complete denial. Wala silang alam sa mga pangyayari. Hindi nila kilala si Sherlyn Cadapan, si Karen Empeño, at kung sino-sino pa. Hindi nila po kilala ayon sa kanila. Kaya po, kung sa kanilang pag-aamin, wala po kaming napipiga din eh. Ngunit po, ang mga ebidensya, ang mga witness po, ay hindi nagsisinungaling. At yan na lang po yung aming pag-asa na ang batas magpapataw ng tama para sa kanila. Opo, ano po na po ngayon ang balak ng inyong pamilya? Ito pong pagkakahuli kay General Palparan, kumbaga nagpatibay pa sa inyong kagustuhang makamit yung hustisya para sa inyong anak. Iyan po ay nagpapatibay sa aming paghahanap ng hustisya na yun po ay siya ay ang aking anak ay nasa kamay ng mga militar at sila po ang may kagawaan nito. Kaya po, makakatulong siya dahil hindi man po sila aamin. Ang ebidensya, ayon po sa aming mga testigo, ito po ay testigo during the incident mismo na nakakita at yung testigo na kasama ng aking anak sa loob po ng detention nila, sa mga detachment nila. Opo. Panghuli na lamang po, sa ngayon po ba, ano po yung pinakahuli niyong balita kung saan posible naroon yung inyong anak na si Sherlyn? Yung aming anak po, wala kaming balita talaga kung ano na ang nangyayari. At ang tinutungtungan ko lamang po, yung ayon sa kanya, sa attorney ni Palparan noon, pinipilit niya doon sa Malolos Artise to put it in record na ang dalawang biktima daw ay buhay pa. Kaya yan po ay attorney po yun, si retired Palparan. Kaya po alam na nila na buhay pa at kung saan pa sila. Kaya po iyan ang dapat nila ililitaw. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras sa pakikipagpanayam sa amin, Erlinda Cadapan, ang ina ng nawawalang estudyanteng si Sherlyn Cadapan. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat din po sa inyo at magandang tanghali sa ating tagapagpakinig.